Good morning, Norte. This is Jan Victoria of the Northern Luzon BXP chapter. So, in this lesson, we will just continue our previous lesson yesterday, which is the basic line art. No? Okay, so as I remember, we're using my picture as a reference. So, I'm gonna open it again. Tutuloy lang natin. Okay? Yeah. By the way, meron akong special guest dito sa tabi ko. Yeah. Ano, bakit? Isa sa mga pinakamagandang ay isa, ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Ah, ang aking labidab. So ganadong ganado akong gumawa ng kwan ngayon ng tutorial. Anyway, um ito yung gawa natin kahapon. Ano ba yung nadagdag ko dito? I think wala masyado bukod dun sa left. So itutuloy ko lang ito. So by again using the pen tool, using combine shapes option, zoom in tayo sa bibig. Now, pagdating sa bibig kasi, may mga ibang style ulit na what they usually do is, yung gitna lang talagang, yung gitnang line, dun sa may lip ang iti-trace lang. No? Para dun sa upper line sa lip, tapos lower line sa lip, dinadaan na lang nila sa coloring. Pero ako, trinace ko pa din, tulad ng traditional way. No? So, oops, new shape, combine shapes. Oh, okay. Okay, combine shapes. Like that. Okay. Sa gitna. Okay, medyo mahirap kasi yung curve ng aking lips, no? Ay, hindi ko nga alam bakit sobrang parang napaka-perfect ng pagkakagawa ng aking lips. Well, it's not my fault. Okay. Next, up. Next. Paano yung sa buhok, no? Marami ulit nagtatanong, paano yung pagla-line art ng buhok? Alangan naman na iti-trace mo bawat strand, no? Actually, pagdating sa coloring, iti-trace mo talaga bawat strand. Pero to line art this, to outline this, imagine mo muna yung mga edge ng buhok. For example, mula dyan sa may noo, papunta dyan. Kumbaga, iti-trace mo siya ng buong buo. Okay? Diba? Okay. So, i-click ako dito sa may bandang noo. Punta dyan. Okay. Now, paano tong edge ng buhok niya kasi puro strands? So, anong gagawin mo dyan? Well, though it's vexel style, no, cartoon style, kumbaga i-adlib mo na lang or i-imbentuhin mo yung gilid niya. Parang kanyan, I make a solid strand, parang yan, kakapal, pero mamaya pagdating sa coloring, ayusin na lang yan. Okay. O yan, kung makikita mo, ang daming paganon-ganon, no? Ang daming strands na tumaas, pero yun naman, lahat yan totally kailangan mong i-trace para magmukhang buhok, no? Okay. Yan. That. So based dun sa unang video na pinost ko kahapon, no, yung mga nagsabi na madugo daw, madugo daw ang CS6, but hindi naman ganon kasi kapag you're using or nasubukan yung gumamit ng mga old version ng Photoshop, hindi naman na mahirap for you to adopt the setting ng mga bagong version kasi pare-pareho lang naman yan. Kumbaga may mga nadadagdag lang na konting tools, no? But the usage is still same. Okay, so kaya mag-alala kung CS5 yung nasa sa inyo, ganun pa din, no? Okay, now ang problema dito sa may bandang patilya na ako, no?
Ang problema, papaano ko ititrace yung portion na yan? You can see the makikita mo yung shape dito. So, mahihirapan kang i-trace yung outlines here. So, here in CS6, no, meron akong ginagawa dito. Meron kasing options dito sa kanyang options area wherein you can make the fill color to any color you want. Or bukod sa kulay, pwede mo siyang gawing ito. You can see the setting here, the no color setting, the no color. So, if you click that, yun, basically, it will your path will turn to a path only, no color. Anyway, pwede mong ibalik, no? Balik mo to black, balik mo to no color, no? Yan, so with that, you can now trace again. Ito na, makikita mo na yan. Okay. Like that. Now, almost done. Say I'm working at the 20% of the working progress ng ating artwork, no? So buhok, ano pa kaya sa muka? Okay, yung tenga, no? For the ears, combine shapes. Ears. Ears, pero ang ginawa ko mukha, no? Okay. So, babalikan natin yung ears. Tinitrace ko yung kanyang mukha. Okay, so kung mapapansin nyo dito, meron akong konting balbas dyan, no? Hindi ako nakapag-shave nun, no? So, pwede mong, pagdating sa mukha, kung may mga something ka dyan, for example, balbas or scar, pwede mong i-drawing or i-leave mo na lang, imagine mo na makinis yan, no? But for me, para magmukhang stick yan, no? Naglalagay ako ng something dyan. Yan. Few lines to indicate that that's my balbas. Yan. Yan. Actually, dito na in love yung aking partner, eh. Yan. Diba? Mag-hi ka naman, please. Okay. So, yan, kung mapapansin nyo, bumalik na ako dito, no? Para magkaroon ng sariling outline yung mukha, no? So, I'm done with the left part of the outline. So, I'm gonna go here, this part dito. I-trace ko na naman. Again, no? Parating yung, sorry. I-consider o tignan mabuti kung tama ba yung kapal ng aking outline. Sobrang kapal ba? Sobrang nipis? No? Okay. Kasi kung minsan, sa sobrang nipis na mga outline, tapos yung iba makakapal, makikita mo medyo magulo siyang tignan, no? So, my ears. Okay, so, like that. In-outline ko ulit yung tenga. Pwede na dun siguro. Close ko na. Pwede na. Up. So, okay. So, yeah, 2 times pala. There you go. See? Kung ano yung itsura. Uy, nabuo na yung aking mukha. Hindi pa ganun hindi ko pa siya ganun kamukha, pero almost ganun na din. Okay. Sa reference image natin, mapapansin nyo yung aking expression dito ay mala Coco Martin, no? Medyo galit-galit yung aking expression. So, but dun sa line art ko, parang neutral lang yung expression niya. Siguro ganito, kakapalan ko ng konti yung aking kilay dito, no? Diba? Okay. I will add something here na pa. A few details that could make my eyebrow. Yan. Oh, sobra ata. Okay. Oh, sorry. I'm gonna delete it again. Okay. Pasensya na po at parati ako nag-undo. At
let's see. O, di ba? Medyo umangas yung itsura nyo nung ginilagyan ko ng ganun yung kilay. Okay. Now, okay. So in this lesson siguro tapusin ko na lang yung bandang tenga, no? Paano yung butas? Okay, you outline it like that, no? Or you can see some dark shading here. Pwedeng i-trace mo rin yung mga yan, no? Okay, I'm gonna make it to no color para makita ko yung outline nung yan yung tenga. Okay, so what else here? And we're almost done sa face. Konting-konti na lang. Yan. There you go. Oops. Now, if you have some nunal, ganon, mga wanted marks sa mukha na gusto mong ilagay, for example, dito, meron akong ito, when I was in the childhood years, na natusok ko ng ng something yan, kaya nagkaganyan. So, but nowadays, nagagamit ko siya as aking parang pinaka-trademark sa aking mukha. So, konting details pa. At konti pa. And we're almost done sa face. So, there you go. I think that's all for now. On the next lesson, tatapusin natin yung line art and then try natin yung basic coloring. Okay, so thank you guys and have a good day.